Araling Panlipunan 6, Quarter 3, Week 1 hanggang Week 2. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Para sa most essential learning competencies, nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Sa nakaraang aralin, natutuhan natin ang mga pangyayari at pagbabago sa lipunan matapos ang pananakop ng mga Amerikano at Hapones. Ngayon ay atin namang tatalakayin kung ano ang mga kinaharap ng mga Pilipino matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at paano ito natugunan ng mga Pilipino. Bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang naiisa-isa ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Natatalakay ang naging pagtugon sa mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging pagtugon dito. Nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At napahahalagahan ang mga pagsisikap ng mga Pilipino para sa kasarinlan nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nalaman mo na ang mga layunin na dapat mong matutunan. Ngayon naman ay iyong lilinangin ang mga kaalamang ito sa tulong ng mga teksto na sadyang inihanda upang maging batayan ng iyong impormasyon. Bago simulan ang pagtalakay sa aralin, magtanong tayo sa mga kasapi ng pamilya, maaring kina lolo, lola, nanay, tatay, tiyo, tiya, ate o kuya, batay sa kanilang napanood, nabasa o narinig tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Narito ang panuto. Magtanong tayo sa mga kasapi ng pamilya, maaring kina lolo, lola, nanay, tatay, tiyo, tiya, ate o kuya. Ang gabay na tanong ay, ano sa palagay mo ang mga naging suliranin ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Narito ang aking halimbawa. Halimbawa, ang mga kasama ko sa bahay na napagtanungan ko ay si Lolo. Ang suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ayon kay Lolo ay, naging mahirap ang pamumuhay ng mga Pilipino noon. Bagsak ang ekonomiya ng bansa. Ang isa pang napagtanungan ko ay si Lola. Ayon kay Lola, walang mapagkakitaan upang magkapera o walang hanap buhay upang magkapera. Isa rin sa napagtanungan ko ay si Tatay. Ayon kay Tatay, kahit bata ay kailangan ring maghanap buhay upang makakain lamang. At ang huling napagtanungan ko ay si Nanay. Ayon kay Nanay, walang makain noon at hindi makapag-aral ang mga bata. Matapos nating malaman ang mga naging tugon o kasagutan ng ating mga kasama sa bahay tungkol sa mga naging suliranin ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ating balikan ang mga pangyayari matapos nito. Tunay na malaki ang epekto ng nasabing digmaan sa buhay ng mga Pilipino, lalo na at sa panahong iyon ay bago pa lamang tayo naghahanda sa pagsasarili matapos ang pananakop ng mga Espanyol at Estados Unidos.
Isang malaking hamon sa bagong pamahalaan ang kalagayan ng bansa matapos ang digmaan. Tiyaga at katatagan ng loob ang kinakailangan upang muling isaayos ang mga bayan at lungsod na sinira ng labanan. Ngayon ay talakayin natin ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Ang isa sa naging suliranin ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Malaking pinsala ang idinulot ng digmaan sa bansa. Libo-libong buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nasira. Kasama na rito ang mga hayop na katulong sa pagsasaka, industriya, pabrika at bahay kalakal. Lumaganap ang kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay ng mga mamamayan. Hindi nagamit ang mga pasilidad sa transportasyon tulad ng mga lansangan, tulay at sasakyang pandagat at panghimpapawid. Nasira rin ang mga patubig at sakahan. Bunga nito, humina ang produksyon ng bansa at nagkulang sa pagkain. Napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Malaking suliranin ng pamahalaan ang muling pagpapaunlad ng kabuhayan. Pinatatag nito ang agrikultura, kalakalan at industriya bilang unang hakbang sa pagbangon ng ekonomiya. Inuna ang pagpapagawa at pagkukumpuni ng mga lansangan at tulay sa mga proyektong pang-imprastruktura. Lumikha rin ng mga hanap buhay ang pamahalaan upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga tao. Isa ring suliranin ang kapayapaan at kaayusan. Suliranin din ang kapayapaan at kaayusan sa bansa pagkatapos ng digmaan dahil sa kakulangan ng mga trabahong maaaring pasukan at pagkaabalahan, natuon ang pansin ng nakararami sa mas madaling paraan upang magkapera. Lumaganap ang nakawan at hold up sa mga lungsod, bayan at maging sa mga lalawigan. Dahil dito, nanganib ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa masasamang elemento ng lipunan. Higit na nagpalubha sa kalagayan ng bansa ang suliranin sa pagsasaka. Nagpatuloy ang kawalan ng gana ng mga magsasaka laban sa mayayamang hasyendero. Marami sa mga ito ang naging hook o kasapi ng hukbo ng bayan laban sa Hapon o hukbalahap. Nagsimula ang hukbalahap bilang samahang gerilya noong panahon ng mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, tumanggi ang mga huk na isuko ang kanilang mga sandata nang hindi ipagkaloob ng pamahalaan ang kanilang kahilingan sa reformang pansakahan. Komunismo, sosyalismo ang ideolohiya ng mga huk. Layunin nila na pabagsakin ang pamahalaan. Lumaban sila sa pamahalaan at inakit ang mga hindi nasisiyahang magsasaka na umanib sa kanila. Maraming magsasaka ang sumali, lalo na sa gitnang Luzon, na naging sentro ng pakikibaka ng samahan. Isa pang suliranin ay ang suliraning panlipunan. Matinding hirap at pagdurusa ang naging epekto ng nagdaang digmaan sa Pilipinas. Kapos sa pagkain ang mga mamamayan, lalo na sa mga lugar na sentro ng labanan. Nanirahan ang marami sa dikit-dikit at sira-sirang mga bahay at gusali. Buy and sell ng anumang bagay ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan sa panahong ito. Dahil sa kakulangan ng paninda at salapi, tumaas ang halaga ng mga bilihin. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa buhay, nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. Nawalan ng tiwala ang mga tao sa isa't isa. Lumaganap ang katiwalian. Ginamit ng mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan sa pagpapayaman at nagkaroon ng pandaraya at suhulan sa pamahalaan. At isa pa sa naging suliranin ay ang kakapusan ng pananalapi. Pagkatapos ng digmaan,
dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Kakaunti lamang ang natirang salapi sa kaban ng bayan. Nahirapang makalikom ng buwis ang pamahalaan sapagkat walang hanap buhay ang karamihan sa mga mamamayan. Natigil din ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa dahil nahinto ang produksyon ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, asukal at niyog. Ngayon, natutuhan na natin ang mga suliranin ng Republika matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa pagsasanay bilang isa, hanapin ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hanapin ang 5 salita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang crossword puzzle. Ang mga salita na naging suliranin ng ating bansa ay ang hanap buhay, kapayapaan, pananalapi, katiwalian, at panlipunan. Para naman sa pagsasanay bilang 2, suriing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang T kung tama. Kung mali, isulat ang M. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, tumaas ang halaga ng mga bilihin dahil sa kakulangan ng paninda at salapi. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay letter T, tama. Pangalawa, naging maayos ang ekonomiya. Madaming hanap buhay ang nagbukas sa mga tao. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Pangatlo, lumaganap ang nakawan dahil sa kakulangan ng pagkakakitaan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay letter T, tama. Pang-apat, buy and sell ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay letter T, tama. At pang-5, naging madali sa pamahalaan ang makalikom ng buwis sapagkat maraming mamamayan ang may hanap buhay. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay letter M, mali. Para naman sa pagsasanay bilang 3, piliin ang naging pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ng mga Pilipino. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. Letter A, pagbagsak ng ekonomiya. Letter B, suliranin sa kapayapaan at kaayusan. Letter C, suliraning panlipunan. At letter D, kakapusan ng pananalapi. Unang bilang, ginamit ng mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan na magpayaman. Ano sa 4 na letra ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay suliraning panlipunan. Pangalawa, humina ang produksyon at nagkaroon ng kakulangan sa pagkain. Ano sa 4 na letra ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ito ay pagbagsak ng ekonomiya. Pangatlo, maraming magsasaka ang sumanib sa hukbalahap dahil sa kawalan nila ng gana sa mga mayayamang hasyendero. Ano sa 4 na letra ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ito ay suliranin sa kapayapaan at kaayusan. Pang-4, nahirapan ang pamahalaan na makalikom ng buwis sapagkat maraming mamamayan ang walang hanap buhay. Ano sa 4 na letra ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Ito ay kakapusan ng pananalapi.
At panglima, marami ang nakalimot ng kagandahang asal at pamantayang moral sa lipunan dahil sa walang katiyakan sa buhay. Ano sa 4 na letra ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay suliraning panlipunan. Para naman sa pagsasanay bilang 4, sa mga napag-aralang suliranin at hamon ng pamahalaan pagkatapos ng ikalawang digmaan, itala ang mga naging epekto nito sa mga mamamayan. Narito ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan. Ang una ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Ang naging epekto nito ay lumaganap ang kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay ng mga mamamayan. Napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Ang sumunod na suliranin ay ang kapayapaan at kaayusan. Ang naging epekto nito ay lumaganap ang nakawan at hold up sa mga lungsod, bayan at maging sa mga lalawigan. Dahil dito, nanganib ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa masasamang elemento ng lipunan. Ang isa ring suliranin ay ang suliraning panlipunan. Ang naging epekto nito ay nanirahan ang marami sa dikit-dikit at sira-sirang mga bahay at gusali. Dahil sa kakulangan ng paninda at salapi, tumaas ang halaga ng mga bilihin. At nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. Nawalan ng tiwala ang mga tao sa isa't isa. Lumaganap ang katiwalian. At ang panghuli na suliranin ay ang kakapusan ng pananalapi. Ang naging epekto nito ay nahirapang makalikom ng buwis ang pamahalaan sapagkat walang hanap buhay ang karamihan sa mga mamamayan. Natigil din ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa dahil nahinto ang produksyon ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, asukal at niyog. Para naman sa pagsasanay bilang 5, punan ang graphic organizer ng mga naging tugon sa mga suliranin pagkatapos ng digmaan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Narito ang mga tugon sa mga suliranin. Pinatatag nito ang agrikultura, kalakalan at industriya bilang unang hakbang sa pagbangon ng ekonomiya. Inuna ang pagpapagawa at pagkukumpuni ng mga lansangan at tulay sa mga proyektong pang-imprastruktura. Lumikha rin ng mga hanap buhay ang pamahalaan upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga tao. Isinaayos sa mga bayan at lungsod na sinira ng labanan. Muling pinaunlad ang kabuhayan. At pinaunlad ang transportasyon para sa kalakalan. Para naman sa pagsasanay bilang 6, gumawa ng slogan sa isang long bond paper tungkol sa mga suliranin at hamon sa kasarinlan at naging tugon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Gamitin ang rubrics na magiging batayan sa pagmamarka. Narito ang aking halimbawa para sa slogan. Dumanas man ang gera ng ikalawang digmaang pandaigdig, mga Pilipino hindi magpapadaig. Muling babangon sa gerang sinapit. Para naman sa pagsasanay bilang 7, ipaliwanag sa iyong sariling pananaw. Gumawa ng reaksyon kung paano nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino ang ikalawang digmaang pandaigdig. Basahin. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa buhay, nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. Para sa aking halimbawang reaksyon, nakakalungkot lamang dahil kailangang humantong pa ng mga Pilipino sa paglimot sa kagandahang asal na itinuro ng ating mga ninuno at ang pamantayang moral. Marahil ay mas inisip ng mga Pilipino noon na may makain sa araw-araw upang mabuhay, ngunit sa maling paraan nila naisip na gumawa ng paraan upang mabuhay. Hanggang sa kasalukuyan ay marami na ring mga Pilipino ang nakalimot sa kagandahang asal at gumagawa ng masasamang gawain. Basahin.
Napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Ang aking halimbawang reaksyon ay, kung wala sanang naganap na digmaan noon, ay magiging maayos sana ang pamumuhay ng mga Pilipino noon. Kung hindi sana tayo sinakop ng mga Hapon at nais na mamuno dito sa Pilipinas, magiging payapa sana ang buhay ng mga Pilipino. Magiging masaya at simple sana ang isa't isa. Sayang lamang at dinanas ng mga Pilipino ang hirap ng digmaan kung kaya't nagkaroon ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Para naman sa pagsasanay bilang 8, pumili ng isang gawaing angkop sa iyong interes at kakayahan. Maaring pumili ng isang suliranin at naging pagtugon dito ng pamahalaan. Para sa inyong gagawin, letter A, gumuhit ng isang poster. B, sumulat ng sanaysay. C, sumulat ng tula. D, lumikha ng reflection paper. Napag-aralan natin at natutuhan ng mga suliranin at ang mga naging tugon ng pamahalaan dito. Pumili ng suliranin noon na maaaring nararanasan sa panahon ngayon. Bilang isang mag-aaral, paano ka tutulong sa pamahalaan o sa komunidad na iyong kinabibilangan? Panuto, isulat ang SP kung ang pahayag ay nagpapakita ng suliraning pangkabuhayan. At T, kung tugon sa suliranin. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, pagkatapos ng digmaan, dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Ito ba ay suliraning pangkabuhayan o tugon sa suliranin? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay SP, suliraning pangkabuhayan. Pangalawa, nagsimula ang hukbalahap bilang samahang gerilya noong panahon ng mga Hapones. Ito ba ay suliraning pangkabuhayan o tugon sa suliranin? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay T, tugon sa suliranin. Pangatlo, buy and sell ng anumang bagay ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan. Ito ba ay suliraning pangkabuhayan o tugon sa suliranin? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay T, tugon sa suliranin. Pang-apat, dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Ito ba'y suliraning pangkabuhayan o tugon sa suliranin? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay SP, suliraning pangkabuhayan. At panglima, lumikha rin ng mga hanap buhay ang pamahalaan upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga tao. Ito ba'y suliraning pangkabuhayan o tugon sa suliranin? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay T, tugon sa suliranin. Ayan mga bata, marami ba kayong natutunan sa ating aralin? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!